Hello mga ka-Wonder ha, meron na naman tayong bagong video at ang gagawin natin ngayon ay mag-fill out tayo ng table. So ang instruction ay given the polynomial function y is equal to x plus 4 times x plus 2 times x minus 1 times x minus 3, complete the table below. So ito yung table, may value of x, value of y, relation of y value to 0, y is greater than 0, y is equal to 0, or y is less than 0. Location of the point xy, above the x-axis, on the x-axis, or below the x-axis. So paano natin yan sasagutin? Itong mga value ng x, sa-substitute lang natin isa-isa dito sa ating polynomial function. So kopyahin natin ulit dito sa baba, y equals x plus 4 times x plus 2 times x minus 1 times x minus 3. So yung negative 5 muna isa-substitute natin, papalit natin sa lahat ng mga x. Y equals x, gawin mo negative 5 plus 4, x gawin mo negative 5 plus 2, negative 5 minus 1, negative 5 minus 3. So solve mo lang. Negative 5 plus 4, negative 1, negative 5 plus 2, negative 3, negative 5 minus 1, negative 6, negative 5 minus 3 ay negative 8, tama. So i-calculate natin. Nasaan ang ating calcu para mabilis? Calcu. So itong ating calcu, ano ba ang sagot dito? Paano ba papakita? Yan. So negative 1, ito negative 1 times negative 3 times negative 6 times negative 8, 144. So y equals 144. Yun ang lalagay mo sa value of y. Value of y is 144. So ano ang relation ng y value to 0? Y is greater than 0 ba? Y is less than, or y is equal to 0, or y is less than 0? 144 mas mataas sa 0. So y is greater than 0. Y is greater than 0. Ano naman ang location of the point xy? So ang point xy mo, ang x mo negative 5, ang value naman ng y ay 144. So di ba positive yung y mo, syempre nasa taas siya ng x-axis. Kasi halimbawa ganito, ito yung y-axis, ito yung x-axis. So yung point mo ay negative 5 yung x, 144 yung y. So example lang, hindi ito sakto. Halimbawa dito yung negative 5, kunwari lang dito yung negative 5, kunwari dito banda yung 144. So etong point na to, negative 5, 144, diba? Negative 5 katapat sa x, 144 sa y. So dahil positive ang value ng y, nasa taas siya ng x-axis. Ito yung x-axis, nasa taas siya ng x-axis. Ito ano lang to, illustration, hindi naman ganyan talaga kalayo yung 144 at negative 5. Pero pinapakita lang na natin na nasa taas yung point na yon, nasa taas ng x-axis. So ang sagot mo dito ay above the x-axis. Above the x-axis. Negative 4 naman ang value ng x. Ganun din, sa substitute mo rin dito negative 4. So y is equal to, diretso na natin, substitute mo negative 4 sa x, plus 4, negative 4 plus 2, negative 4 minus 1, negative 4 minus 3. Pinalit lang natin sa mga x yung negative 4. So y equals
Negative 4 plus 4, 0. Negative 4 plus 2, negative 2. Negative 4 minus 1, negative 5. Negative 4 minus 3, negative 7. So may 0 tayo na factor. Pag minultiply mo naman lahat to sa 0, magiging 0 ang sagot ng y. So 0 times negative 2, 0. 0 times negative 5, 0. 0 times negative 7, 0. So ang y natin ay 0 kapag ang x natin ay negative 4. Y natin ay 0. So anong relation ng y value to 0? Greater than 0 ba siya? Equal sa 0 or less than 0? Siyempre, equal to 0 kasi 0 nga eh. Y is equal to 0. Nasaan ba siya? Yung x at y natin, yung negative 4 at 0 na point natin. Nasa taas ba ng x-axis? Nasa x-axis mismo or below the x-axis? So, halimbawa, ito yung ating x and y coordinate ulit. Ang point natin ay negative 4, 0. So, negative 4 yung x. So, kunwari banda dyan yung negative 4. 0 yung y. Diba dito yung 0 yung y? So, ito yung negative 4, 0. Nasa x-axis siya mismo kasi x-intercept yun. Diba? 0 ang y. X-intercept yun. Negative 4 sa x-axis. So, ang sagot ay on the x-axis. Nasa x-axis. On the x-axis. So, ganun lang po mag-solve nitong table. So, ang value naman ng x ay negative 3. Ano naman yung y? So, ganun ulit. Substitute mo lang ulit yung negative 3 sa mga x. So, x plus 4 magiging negative 3 plus 4. X plus 2 magiging negative 3 plus 2. X minus 1, negative 3 minus 1. X minus 3, negative 3 minus 3. So, solve natin. Negative 3 plus 4, 1. Negative 3 plus 2 ay negative 1. Negative 3 minus 1, negative 4. Negative 3 minus 3, negative 6. So, pag multiply natin, 1 times negative 1, negative 1. Negative 1 times negative 4, positive 4. Positive 4 times negative 6, negative 24. So, ito ang y natin kapag ang x natin ay negative 3. Ang y natin ay negative 24. So, ang negative 24 ba ay greater than 0? Hindi. Equal to 0 ba? Hindi. Less than 0 ba? Oo, negative yun eh. Less than 0 yun. Y is less than 0. So, nasan ba yung point na negative 3 at negative 24? Mas mataas ba siya sa x-axis? Nasa x-axis o below the x-axis? So, ang clue mo ay yung value ng y. Kasi yun ang magde-determine yan. Since negative yung y, negative 24, nasa baba siya ng x-axis. Ito yung x-axis. So, malamang yung negative 24 nasa, kunwari, banda rito. So, nasa baba siya. Yung negative 3, negative 24, nasa banda rito yun. So, baba siya ng x-axis. Kasi negative yung y. So, ang sagot dito, below the x-axis. So, ganun din sa iba. Negative 2 naman palit natin sa x. So, x minus 4, negative 2. Ay, x plus 4 pala. Negative 2 plus 4. Negative 2 plus 2. Negative 2 minus 1. Negative 2 minus 3. So, isolve lang natin. Negative 2 plus 4 ay positive 2. Negative 2 plus 2, 0. Negative 2 minus 1, negative 3. Negative 2 minus 3, negative 5. So, y equals 0. Kasi basta may factor ka na 0, automatic, lahat na yung multiply mo dyan, nagiging 0. So, may 0 kang factor na isa, 0 na lahat yun. Y equals 0. Relation ng y sa 0, y ay 0. Y equals 0. So, kapag y ay 0, ibig sabihin, itong negative 2 ay x-intercept.
So kagaya nito, negative 4 ay x-intercept kasi y 0. So yung point ay nasa x-axis kapag 0 ang y. Kaya ang sagot ay on the x-axis. So paano naman kapag 0 ang x? So palitan din natin uli. X plus 4, 0 plus 4. X plus 2, 0 plus 2. X minus 1, 0 minus 1. X minus 3, 0 minus 3. So anong sagot? 0 plus 4, 4, 0 plus 2, 2, 0 minus 1, negative 1, 0 minus 3, negative 3. 4 times 2, 8, times negative 1, negative 8, times negative 3, negative 8, positive, positive 24. So ito ang ating y kapag ang x ay 0, positive 24. So ang positive 24 ay greater than 0, mas malaki sa 0. So y is greater than 0. At ang positive 24 mas mataas siya sa 0, ibig sabihin nasa taas siya ng x-axis, above the x-axis. So yan, nakompleto na natin ang table. Ayan ang ating solution sa ating problem na complete the table below. Sana natutunan nyo kung paano ito gawin at salamat sa panonood. Bye-bye!